Hi, good morning. Ako uli. Break time ko ngayon. Pwede pa tayong magkwentuhan. Meron pa akong mga ilang minutong natitira. So, marami palang salamat dun sa mga nanood ng video ko at manunood kahit sinasabi nilang ang gulo-gulo. Kasi po, hindi po kasi ako nag-e-edit eh. Kung ano yung ni-record ko, diretso na yan. Wala na akong edit-edit. Kasi kwentuhan po kasi siya. Kaya tsaka wala akong kung ano yun. Kung ano yung nakikita yung ginawa ko, yun na yun. So, tsaka sa mga comment at reaction, opinion, maraming salamat din. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw, may kanya-kanya tayong pag-iisip. So, nire-respeto ko yun. Pakiusap ko lang, wag below the belt naman, wag naman personalan. Like dun sa damay-damay, ang pinag-uusapan po natin doon ay mga kapwa nating Pilipino na gusto ring gumanda ang buhay na katulad natin. Huwag na naman natin silang tanggalan ng karapatan na guminhawa rin ng buhay. So, huwag naman po yung pinauuwi, ganyan. Anyway, ayoko na siyang pag-usapan kasi nakaka-stress lang siya. Ang pagkukwentuhan natin ay tungkol dun sa kung paano makakasave madaling makakasave ng ano bang tawag doon? Sorry madaling magkaroon ng savings pala, yun ang tamang term. Na hindi masyadong gagawa ng, hindi ka masyadong mag-e-effort, kumbaga nakaka-save ka habang smooth lang yung buhay mo. You don't need to, kumbaga, gumawa ng ibang paraan para lang makapag-save. Like yung mag-invest ka sa mutual fund or mag-save ka sa bangko. Ayan, mag-save ka sa bangko, magagamit mo rin yan later on. Pasensya na kayo, nabubulol ako. Ang sinasabi ko po ay mag-invest sa property. Magkaroon ng bahay dito. Although, sa ngayon, mahirap magkaroon ng makautang ng bahay. Pero, kung magiging porsigido ka naman at ilalaban mo siya, makakakuha ka. So, ito yung nangyari sa amin ng asawa ko. 10 years ago, actually that time medyo mura-mura pa ang bahay noon. Yung nakuha namin, kasalukuyan utang pa rin namin siya, binabayaran pa rin namin, 635,000. That time medyo mura pa, mababa pa yung interest, so madaling makakuha. Pero hindi kami na-aprobahan sa bangko dahil I don't know, kasi ang bangko may fix silang sinusunod eh. Ang may advice ko sa inyo, kung first home buyer kayo, private lender. Ang private lender kasi na-adjust nila eh. Although meron siyang medyo mas mataas yung binibigay ng interest kesa dun sa bangko. Minsan kasi meron din mababa sila, pero minsan mataas sila kung i-adjust nila yung yung pre-approval mo. So that time yun na
Street Capital yung nakuha pala namin noon. Street Capital yung private lender namin. So yun, nakuha namin, pero hindi kami nagtagal doon kasi that time naka-variable kami. Hindi kami nagtagal nung after I think almost 2 years lumipat kami sa bangko kasi bumaba ang interest, and then pinix namin. Sa una mahirap yung first year mo, ang hirap mag-adjust, i-adjust yung budget mo kasi kailangan mo talaga magtipid kasi adjustment stage yun eh. Nandun yung magbabayad ka ng utilities, magbabayad ka na ng property tax, so and then may credit card ka pa, may mga utang-utang ka pa sa credit card, so ang laking adjustment. So ang gagawin mo lang, like kami, ang ginawa namin that time, kasi sabihin ko sa inyo ang totoo, dumating kami sa point na $50 na lang yung natitira sa bangko namin, o minsan 20, mga ganon. Pero may nag-advise sa amin noon na magparenta kasi yung bahay namin is 4 bedroom siya, so bakante yung 3. So that time kasi mga estudyante, English pa lang ang pinag-aaralan, wala pang ganyan-ganyan katulad ngayon. So 1 month, 2 weeks, 1 month, 2 months lang sila dito, and then 750 ang renta nila with including na yung breakfast and dinner. Kaya for 1.5 year namin ginawa yun. So nakapag-adjust kami, na-establish na namin yung budget namin. So after that, huminto na kami. Yun lang, yung unang taon talaga napakahirap niya. Once na nalampasan mo na yung first year mo, magiging smooth na lahat. Ngayon, kaya ako sinasabing mas madaling makaipon ng pera, actually ang bilis lumaki, ang bilis tumaas ng value ng property mo. Ang sabi sa akin noon ng broker namin, once you step inside your home daw, tumaas na ng 50,000 yung value ng bahay mo. So ito hindi ko binabrag dito para lang magkaroon kayo ng idea kung gaano kabilis tumaas ang property, especially right now, ang taas ng mga bahay ngayon. 10 years ago binili namin nga yung sa amin is 635. Ngayon ang value ng bahay namin is almost 1.5 million. So yung bahay namin ngayon, ang utang na lang namin is like 325,000. So meron na kaming almost 1.2 million dun sa property namin. Kaya yun ang sinasabi ko, napakabilis makaipon ng pera through the property. Kaya ito parang normal life lang, nagtatrabaho ka, nagbabayad ka ng mortgage, pero liban dun kasi, kaya ako sinasabing hindi mo kailangan ng mag-effort. Kumbaga, yung nagtatrabaho ka, nagbabayad ka ng mortgage everyday, yung usual life mo na nangyayari, pero nagiging siya, nakakaipon ka through your property. Kaya invest na mamili ka ng mga luxury bags, ang kotse, pag apak mo pa lang sa kotse mo, pag unang gamit mo pa lang sa sasakyan na binili mong brand new, nag-depreciate na yan.
bumaba ng value niya. Yung mga luxury bag na minsan ilalagay lang dyan sa cabinet, yung mga jewelries, mga relo na mamahalin, nakatago lang yan. And then may time pa nagde-depreciate sila. Although yung alahas, yung gold, tumataas din siya, pero hindi siya ganun kaano. Yun lang yung kasi kung mag-iipon ka ng pera dito kasi napakahirap. Kung ang everyday life mo ganun lang siya, parang later on magagamit mo rin yung pera eh. Kasi yun lang ang pinaka simpleng paraan para makapag-save ka, ma-save mo yung retirement mo. Kasi karamihan naman sa atin pag nag-retire tayo, mas gustuin nating magre-retire sa Pilipinas. Kahit nanumpa ka pa kay Queen. Kasi dito kasi second class citizen ka pa rin kahit sabihin mong nanumpa ka. Babalik ka pa rin dun sa lugar mo, mas masaya, di ba? Anyway, yun lang ng akin. At saka eto pa, iwasan yung yung pumili kayo ng taong sasamahan nyo. Yun, ano ba yun? Yung sasalihan yung grupo. Pumili kayo na sasalihan yung grupo na alam yung makakapagpaangat sa inyo ka ba? Matulungan kayo na umangat. Yung maturuan kayo yung tama. Hindi yung puro party pagkatalikod mo pinagchichismisan ka. Hindi kami nahilig sa party, although nakikipag-socialize din kami. Hindi siya ganun na every time na merong party si ganito, punta ka doon. Pagkukwentuhan ka lang ng mga taong yan pag nakatalikod ka na. Tsaka baguhin na natin yung mindset natin. Kasi may maling mindset ang Pilipino eh. Yung mindset na wala kang ginawa kundi tumulong. Kaya alam nyo, sa totoo lang, hindi umaasenso ang mga Pilipino dahil sa sobrang pagtulong. Tutulong ka pero bigyan mo ng limitasyon. Huwag yung pati yung anak ng pamangkin mo, papag-aralin mo. Pasundot-sundot ka lang. Huwag naman yung every month. Isa yun yung sa mindset ng Pilipino eh, na matulungin, hindi tama. Aabusuhin ka lang. At saka yung mindset nga na showy. Pakita mo dito na meron kang ganito, pakita mo doon meron kang ganito. Pero nangungupahan ka sa apartment. Ang ganda ng kotse mo, naka Porsche ka, di ba? Naka Lexus ka, naka BMW ka, brand new, latest model, pero nakatira ka sa apartment. Ano yun? Anong mindset na meron yun, di ba? Bakit hindi ka muna bumili ng property mo and then saka mo na yan bilhin yung mga brand new, di ba? Yun ang maling mindset ng mga Pilipino. Masyadong, lalo na dito sa Toronto dito sa Toronto, sabihin sa inyo, pataasan ng hihi dito. Kumbaga, talagang showy, sabihin ko sa'yo. Showy talaga ang mga Pilipino dito. Pakikita talaga nila sa'yo kung sino sila, kung anong meron sila. But I don't care about them. Kumbaga, buhay nila yun, choice nila yun. Kaya yun lang, ang akin lang yung mindset natin na ganun. Kumbaga, kung gusto mo talagang makasave para sa sarili mo, mamuhay ng komportable,
unahin mo lang muna yung kung saan ka makakasave para magiging komportable yung buhay mo. Para maging safe ang retirement mo. Tatanda tayo eh. Kumbaga, papunta tayo doon. Kailangan paghandaan natin yun. Kung may anak ka, ang anak mo, pag nakatapos na pag-aaral yan, nagsarili na yan. And then lalo na pag lumaki dito yan, sa tingin mo, aalagaan ka ng anak mo? No. Okay, aalagaan ka ng anak mo pag nag-asawa yan. Sa tingin mo, yung mapapangasawa niya, papayag na sasamahan ka nila. Nursing home ang bagsak mo. Dito sa pinagtatrabahuan ko. Dito, may mga Pilipino na rin na matatanda, na residente, na iniwan ng mga anak. Kaya, huwag kayong umasa na pag nagtrabaho ng mga anak, pag nag-retire na kayo, aalagaan kayo ng mga anak nyo. Hindi. Papipiliin kayo uwi ng Pilipinas o nursing home. Anyway, hindi ko kayo tinatakot. Yun lang para sa araw na to. Uy, maraming salamat sa mga taong hindi convinced sa mga pinagsasabi ko. Thank you so much. Merry Christmas po sa inyo. At sa mga nanonood ng mga video ko, thank you. Kwentuhan lang, walang personalan. Okay, Merry Christmas po. And bago mag New Year, mag-vlog, mag-upload ako ng bagong video bago mag New Year. Kasi starting tomorrow 23 na pala ngayon. Starting tomorrow 24, magiging busy na ako. Ako yung magluluto kasi off ko na hanggang 27. Then babalik ako ng 28. So before New Year magkukwentuhan tayo ulit. Anyway, thank you so much po. Merry Christmas.